magandang araw sa ating lahat. So ngayon ay pangalawang Sunday na ng month of October. So konti na lang tayo ay matatapos na sa taon ng 2020. Pero ganun pa man, marami pa din tayong mga lesson na pagsasaluhan, mga story na ating pagkukwentuhan at mga bagay pa na ating matututunan. And remember, sino nga ulit ang nagturo? Last Sunday, sino nakakatanda? Yes, very good. Si Kuya Kim. At ano nga ang itinuro sa atin ni Kuya Kim? Okay, tungkol yun sa tinatawag na Mission Impossible. So pag sinabing impossible sa Tagalog, imposible o mahirap. At sino nga ang ating character na ginamit sa ating kwento? Yes, very good. Si Saulo, no, na mas kilala, no, nung nakilala niya si Jesus, siya ay naging si Pablo. At ano yung naging mission ni Saulo nga? Yes, nung siya pa ay si Saulo, ang kanyang mission ay hanapin at patayin at ipakulong ang lahat ng mga tagasunod ni Jesus. Okay, pero tanda natin sa kwento, habang si Saulo ay naglalakad papuntang Damascus, bigla niyang nakasalubong ang isang matinding liwanag na pumaligid sa kanya. At ano ang sabi sa kwento? Agad-agad si Saulo ay nabulag. At bigla sa kalagitnaan ng kanyang pagkapulag, meron siyang narinig na isang boses at sinabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At ang nagsalita ay ang ating Panginoong Jesus. At pagkatapos nun, siya ay nakakita at nabago ang kanyang misyon. Ang dating misyon niya ay patayin, ipakulong ang mga Christian, pero nung nakilala niya si Jesus, ang kanyang naging misyon ay ipangaral sa mga hentil ang mabuting balita. Kaya nga ang sabi ni Saulo o ni Pablo sa Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel, for this is the power of God to save to everyone who believes. Okay ba yon? Hindi niya raw ikinakaya ang mabuting balita ng Diyos dahil yun daw ang kapangyarihan ng Diyos upang ang mga tao ay magkaroon ng kaligtasan. So nagkaroon ng matinding pagbabago sa buhay ni Saulo. At siya ay naging si Pablo at naging tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya nga sa Philippians chapter 1, verse 21, ang sa akin ay mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay kapakinabangan. Sabi niya, dati pumapatay siya ng Christian, ngayon handa na siyang mamatay bilang isang Christian. So ayun yung pinag-aralan natin last Sunday or Saturday with Kuya Kim. So ngayon, ano nga ba ang pag-aaralan natin? Okay. So ngayon, sabi nga, nagkaroon ng bagong misyon si Paul o si Pablo. At alam nyo ba kung ano yung una niyang naging misyon, mga bata? Yes, nung nakilala niya si Jesus, agad siyang naglakbay sa iba't ibang lugar at napuntahan niya ang lugar na tinatawag na Lystra. Sabihin nyo nga, 1, 2, 3, Lystra. Okay, so sa Lystra, habang naglalakad siya, kasama niya si Barnabas, no, yung kanyang laging kasama kapag naglalakbay, si Barnabas, habang naglalakbay si Paul at si Barnabas, sa kanilang paglalakad, meron silang nakitang isang cripple man o isang lalaki na matagal nang hindi nakakatayo, isang lalaki na matagal nang hindi nakakalakad. At alam niyo ba kung saan nakapwesto ang cripple man? Yes, tama. Siya ay nakapwesto sa labas ng templo. Bakit sa labas ng templo, Kuya Jeff? Okay, sa labas ng templo, dun nakaupo ang mga nanlilimos, ang mga bulag, at ang mga cripple, na sa ganun, pag may tao na papasok sa temple para mag-offer ng kanilang sacrifices, doon sila manghihingi ng limos. At nagkataon na itong cripple man, ang naabutan niya ay si Paul at si Barnabas. So ngayon, sabi nung pulube, nung cripple man, pahingi naman pangkain lang, sabing ganon. At alam nyo ba ano ang isinagot ni Saul o ni Pablo? Ang sabi niya doon, ginto at pilak ay wala ako, ngunit kung anong meron ako ay ibibigay ko sa iyo. At ano ang ibinigay ni Pablo sa kanya? Sinabi ni Pablo doon sa cripple man,
ikaw ay tumayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Inuutusan kita na tumayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. At alam nyo kung anong nangyari, mga bata? Yung lalaki na matagal nang hindi makatayo, yung lalaki na matagal nang hindi makalakad, yung lalaki na isang pwesto lang lagi ang napupuntahan, agad-agad siyang nakatayo at agad-agad siyang nagtatalon sa tuwa, sa sobrang saya, no? At nakakatuwa dito, no, hindi na ulit naging lumpo pa yung lalaki. Okay. Sa tingin nyo, mga bata, ito yung tanong ni Kuya Jeff. Pwede pa kayang mangyari sa panahon natin yung bagay na yon? Maraming nagsasabi na gumaling daw yung crippled man dahil kay Paul. Tama, mali? Tama naman na sa buhay ni Paul, pero ang sabi niya, inuutusan kita, crippled man, tumayo ka sa pangalan daw ni Jesus, hindi ni Pablo. Sabi niya sa pangalan ng Panginoong Hesus, inuutusan kita, tumayo ka. Okay, dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus, agad gumaling ang crippled man na to. Okay? At alam nyo, ayon yung mga nagiging isipan ng mga tao na nagpagaling si Pablo, pero ang totoong nagpagaling ay ang Panginoong Hesus. Pero ang isang tanong dito, mga bata, eto, Kuya Jeff, pwede pa bang mangyari sa panahon natin ang ganong bagay? At ang sagot dyan ni Kuya Jeff na sinabi ng Bible, syempre, oo. Sabi sa Hebrews 13, verse 8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ang ating Panginoong Hesus daw ay katulad ng kahapon, ng ngayon, at magpakailanman. Sa madaling salita, hindi nagbabago ang ating Panginoong Hesus. Kung nakagawa siya ng miracle nung panahon ni Paul, kaya niya rin gumawa ng miracle sa panahon ngayon dahil hindi nagbabago ang ating Panginoon. Isa pang tanong, Kuya Jeff, paano naman yun mangyayari sa amin? Okay. So ganito, sinabi ng Bible, okay, babasahin natin sa Mark chapter 16 verses 17 hanggang 18. Ang sabi doon, kung sino daw ang sumasampalataya na si Jesus ay ang Panginoon, bibigyan niya raw ng mga tanda o ng mga himala. So ano daw yung unang himala, Kuya Jeff? Ito, sa pangalan daw ng ating Panginoong Jesus, sila na sumasampalataya sa Kanya ay may kapangyarihan na magpalayas ng mga demonyo o ng mga bad spirit. Okay, ano pa, Kuya Jeff, yung isa pang tanda? Meron daw silang kakayanan na magsalita sa iba't ibang wika o yung tinatawag natin na speaking tongues, no? Yung nangyari sa Acts chapter 2. At ano yung huli? Ang sabi dito, bibigyan daw sila ng Panginoong Hesus ng kapangyarihan na sa pamamagitan daw ng kanyang pangalan ay kaya nilang magpagaling ng may sakit. Okay, katulad nung ginawa ni Paul. Siya ay nanampalataya na ang ating Panginoong Hesus ay ang Diyos at sinabi niya doon sa crippled man na ikaw ay tumayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Alam nyo, mga bata, ganito kasimple yung sinasabi ng Bible. Kung tayo daw ay mananampalataya na si Jesus ay ang ating Panginoon at siya ang makapangyarihan sa lahat, tayo daw ay binigyan niya ng kapangyarihan na kapag ipinatong daw natin ang ating mga kamay sa mga may sakit at sa pamamagitan ng kanyang pangalan, ito daw ay gagaling. Kaya ikaw ay nananampalataya na si Jesus ay ang Panginoon at ang ating Diyos, kapag ipinatong natin o kapag ipinag-pray natin ang may mga sakit, sila ay gagaling. Okay ba yon? Okay ba yon? Ayon ang sabi ng Bible. Kaya nga, mga bata, manampalataya lang tayo ng ating Panginoon ay siyang Diyos at wala nang katulad niya. Okay? At nang sa ganon, kapag meron ng may mga sakit, may mga lumpo, kapag pinag-pray natin sila, makakalakad ulit sila.
may mga bulag na kapag ipinatong natin ang ating mga kamay sa kanilang mga mata, sila ay makakakita. Yung mga bingi na hindi nakakarinig, kapag hinawakan natin ang kanilang tenga, sila ay makakarinig. At ang mga bibig na hindi makapagsalita, kapag pinag-pray natin at sa pangalan ng Panginoong Hesus, sila ay muling makakapagsalita. Dahil hindi sa pamamagitan natin, kung hindi yung Diyos na kasama natin ang magpapagaling sa kanila, at tayo ay gagamitin ng ating Panginoon, at nang sa ganoon sila ay manumbalik at muling manampalataya at pumasok sa kanilang isip, sa kanilang puso na buhay ang Diyos, at kahit kailan hindi sila nalimutan ng ating Panginoon, dahil lahat tayo ay mahal ng ating Panginoon. Okay ba yon? Okay? So, maikli lang yung gustong i-share ni Kuya Jeff. So, I hope na lahat tayo ay merong natutunan. I hope na lahat tayo is nakinig. And I hope na lahat tayo, dadating yung panahon na gagamitin tayo ng ating Panginoon. Tayo rin, katulad ni Paul, ay gagamitin niya para magpagaling din ng may mga sakit sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ano ang pangalan yon? Jesus. Yes, pangalan ng ating Panginoong Jesus. Okay? So ngayon, dadako tayo sa ating tanungan. Okay, kung nakinig kayo dapat nakinig kayo. Nung sa ganun, hindi naman sayang yung pakikinig natin. Okay ba yun? Okay, ang unang tanong. Ayan. Saang lugar natagpuan ni Pablo ang crippled man? Letter A, sa Damascus. Letter B, sa Lystra. Or letter C, sa Antioquia. In 5, 4, 3, 2, and 1. Ang tamang sagot ay letter B, sa Lystra. Okay. Pangalawang tanong. Ano ang hiningi ng crippled man kay Paul at kay Barnabas? Letter A, silver and gold or ginto at pilak. Letter B, tinapay at isda. Or letter C, saklay. In 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay letter A. Letter A. Ang unang hiningi ng crippled man kay Paul at kay Barnabas ay silver and gold, kasi ayun yung pera na ginagamit noong panahon ni Pablo at nung panahon ng ating Panginoong Hesus 2,000 years ago. Silver and gold ang kanilang gamit. And last question. Ano or sino ang pangalan na ginamit ni Pablo para pagalingin ang crippled man? Letter A, pangalan ba ni Barnabas? Letter B, pangalan ba ni Peter? Or letter C, pangalan ni Jesus? Yes! Ang galing naman. Hindi ko na kailangan magbilang. Ang galing na mga bata. Yes, pinagaling ni Pablo ang crippled man sa pamamagitan ng pangalan at ang makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Okay, so very good, no? Ang dami nyong natutunan. Salamat sa pakikinig, and I hope na lahat tayo, no, makikita-kita pa sa mga susunod pa na linggo. Basta huwag nyo lang laging kakalimutan na i-like ang video, at syempre huwag nyo kakalimutan tong i-share, at huwag nyo rin tong kakalimutan na lagi kayong mag-subscribe kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Okay ba yon? So, ayan, magandang araw sa ating lahat, at syempre ang ating memory verse ay laging nasa huli. At mag-expect lang tayo na marami pa tayong matututunan sa mga darating pang araw. Okay ba yun?
Okay, so ayan, magandang araw minsan pa at God bless sa ating lahat. See you!